totoo pala. Wow! Nandito ako eh. One thing I want all of you to understand, all that has been happening in the church, this program, your conference, YSA conference, it all boils down because of missionary work. Nandito kayo because you were taught by the missionaries. Naging member kayo ng church. There's no magic sa gospel ni Jesus Christ. It's all applying the basic principles that will help you to prepare. So kung ano yung ginagawa nyo as a family, then i-make sure nyo lang that this is consistent and this is aligned doon sa goal and purpose na gusto nyo mangyari sa buhay nyo. And then the Lord will bless you along the way sa mga gagawin nyo. Brothers and sisters, we are thankful for this opportunity to be your resource person with regards to missionary work. And I would like to share my testimony on how I love missionary work because I am a product of missionary work. I was 17 years old when I was baptized. And through that, learning and indulging more myself, attending classes, kung ano mga meron sa church. And yeah, I'm forever grateful for the two missionaries I taught me. I will never be who I am now. I will never be experiencing the happiness of having a priesthood-holder husband and enjoying my sons who are also returned missionaries. It all started because of missionary work. Staying in the church and keeping my covenants with the Lord. And I know that you will play a big part. And imagine nyo lang, realizing this, that you will be changing someone's life. So, nalaman ko po na adopted ako is, syempre, bilang 11 years old pa lang po ako noon, pero hindi ko alam yung gagawin ko. And syempre po yung nararamdaman ko po is mixed shock, so galit, gano'n po. Tapos, like, bakit sa dinami-dami po ng tao sa mundo, bakit ako pa po yung naging gano'n? Madami kasi akong problem. Like, may family problem na ako, tapos may self problem pa ako din. Hindi kasi ako masyadong friendly, lalo na simbahan. There comes a time na hindi lang naman siguro ako, pero normal sa YSA na sometimes mafe-feel mo na bakit ako wala pa, bakit sila ahead sa akin. Yung mga time na yung feeling mo yung lahat ng kabatch mo ay ayun na, nandun na sila sa stage na na-engage ka ng kasal. Tapos ikaw parang feeling mo you are left behind. And yet, parang yung feeling mo yung blessings are being delayed. Nasagot naman siya nung tinanggap ko po yung gospel. Yung tinanggap ko po na turuan ako ng mga missionaries. Doon ko po nalaman na lahat po ng bagay na nangyayari or yung mga trials na pinagdadaan natin is may purpose po. Yung realization ko po na hindi naman po tayo bibigyan ng Jesus Christ ng trials kung hindi natin siya kayang lagpasan po. Tapos doon ko po na laman na I can grow more pa po pala. And dahil po dun sa trials
nag-grow po ako. Mas nag-grow po yung faith ko, mas naging malapit po ako kay Heavenly Father po and Jesus Christ. Hindi naman po lahat ng prayers ko is nasagot ni Heavenly Father and Jesus Christ. Pero binibigyan ko po ako ng mga sign na yun po, na para lumapit na ako sa kanya. So parang bibigyan ko pa ng more blessing ni Heavenly Father and Jesus Christ na hindi mo na-expect ko. Hindi pa ako nag-procrastinate. I did it many times. Entered relationship, I am doing my part. It's just that the Lord ay may sariling plans na which I know not kasi I understand sa yung blessing na pinangako ng Diyos ay hindi naman siya para lang dito para sa mortal life. Kumbaga, very broad yung blessings ng Panginoon. Meron siya sariling timeline na hindi natin na-understand ng human mind. For me, as a young single adult, I might not be in a relationship right now, or kayo din. No, pero let's use this time to learn how to develop and strengthen our relationship with our Heavenly Father. And really embrace na pag-aralan yung plano po niya. Kasi as we do that, you will see beyond at mas ma-appreciate mo yung mga tao sa paligid mo. Mas ma-appreciate mo even the simplest blessings, and you will feel contented na hindi mo naman kailangan i-look or i-compare yung sarili mo sa iyo. Kasi you are loved by Him. At mararamdaman mo yan sa mga simple blessings na ma-receive mo yun. Weaknesses and shortcomings. Pero sabi nga sa DNC section 6 verse 36, look unto me and every thought thou art not fear that. Para sa akin, ang masasabi ko lang, build your relationship with the Savior. Pray always. Lead to Him ano yung mga problema mo, ano yung mga concern mo, ano yung mga kailangan mong tulong. And the hands of the Lord will move according to your faith talaga. And huwag kayo mawala ng pag-asa na ma-reach na yung goal ninyo. Pero habang naghihintay kayo na ma-answer yung masagot yung mga prayers ninyo, work for yourself, work for the Lord, serve others, and be hopeful. Pagkatiwalaan niyo yung pagmamahal and mercy ni Heavenly Father para sa bawat isa sa inyo. I know na yung blessing para sa bawat isa sa atin nandito lang sa ulo na natin. And He's just waiting for the right time na tayo yung humingi ng tulong or humingi ng blessing na yun para sa if plan niya para sa akin na ikasal, allow me to meet someone na talagang para sa akin. And ikakasal na kami sa December 11. This is our last YC conference. Nandito ko. The past few days have flown by so quickly, and now our activities have come to an end. We've shared so much,
Kuya, kung batukan, pinabatukan mo ako. Wait. Hindi magagawa yung gusto talaga. Kawawa. Kawawa. Parang so guys, feel ko maganda ako dyan. Parang mamaya masaya mo ngayon, tapos mamaya parang may naluha na sa akin pag in-interview ako ni Kuya. Yeah. So guys, narinig nyo na ang aking kwento. Ayan. So kita nyo kung paano ko umiyak, paano ko maging masaya. Okay, bye guys. Alright, find someone that you can hug. This is gonna be your last day, so magpasalamat na kayo sa isa't isa. Oh, ikaw. Kumusta ang day one mo? Ano mo, kapakabigat na yung kagrupo ko, ang dami kong ginawa. Siguro kung wala ako sa grupo nila, wala nangyari sa kanila. Ikaw, buhat. Asa ka. Oh, bakit? Kamusta sa'yo? Alam mo ba, kahit ako hindi kumilos, hindi nag-effort na nanalo. Oh, pabigat ka pala eh. Halata sa sukat mo pala eh. Paano? Pagkalusog kita dito, baka makatulog ka, bukas ka na magigising. Try yung toothpick. Oh, baka nalulog ka sa toothpick, matakat ka pumatak. Sa'yo? Puputok? Asa? Wala ka. One eternity later. Ano kaya, Tignan mo sa nakakalaban natin. Inumaga na tayo. Tignan mo mga mata natin.